Hello Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate po kayo. Thank you. So, first message ni Aries, we have renewal. Ayan, so this is time for reflection and self-evaluation. Kasi maaari, Aries, na panahon na para kayo ay magkaroon ng mag-create ng pagbabago sa buhay ninyo. Pwedeng merong mga sitwasyon dito wherein yung parang nababother na kayo. Maaring merong sitwasyon dito na parang yung parang inaano ka, pinupull ka or pinupush ka para mag-create ng something different sa buhay mo. Kaya siguro kayo ay magkakaroon ng idea na mag-reflect, no? Maaring maramdaman ninyo na it's about time na for you to do some kind of reflection, self-evaluation, tignan ninyo kung ano yung nagawa na ninyo sa buhay nyo, ano yung naging epekto nito, ano yung kulang pa, ano yung pwede pa ninyong gawin para mag-improve ang sarili ninyo or mag-improve yung sitwasyon ninyo, kalagayan, takbo ng pag-iisip, yung ganon. Kung masaya ba kayo, ano yung nagdudulot ng kasiyahan sa inyo, yung mga ganon ba. So, kailangang magnilay-nilay at magmuni-muni, And feeling ko dito, this is the time wherein you'll be able to figure out kung ano na yung dapat ninyong gawin. And probably, gagawin ninyo agad. 'Di ba? Kasi, you have that go-getter attitude eh. Kung ano yung naisip ninyo, ano yung sa tingin ninyong ang best para sa'yo, hindi ka na niyan magpapatumpik-tumpik pa. You're going to pursue, kung ano man yon. So, tignan natin. At hindi ka na, ang tawag dito, hindi ka na magpapatumpik-tumpik pa and you're going to take action para makamit ninyo yon. Kaya feeling ko, magkakaroon dito ng parang reset, Parang reset ng buhay ninyo, At magkakaroon ng mga pagbabago in various areas of life. So, we also have strength. Ayan. So, this time, you're going to activate your courage. You're going to activate your inner strength. Magsisipag ka, magtsatsaga ka, talaga at gagawin mo kung ano man itong naiisip mong gawin na gusto mong pagbabago sa buhay mo. So it could be in various areas of life, So depende yan sa inyong sitwasyon. But despite that, despite that pagsisikap mo, hindi lang, parang yung gagawin mo rito is hindi lang yung kung ano ang makakabuti para sa iyo, but also you are going to consider as well kung ano yung makakabuti din sa mga tao sa paligid mo. Hindi ka selfish eh. Kaya gusto mo kung mayroon kang pagbabagong gagawin sa buhay mo, hindi lang ikaw yung magbe-benefit, but also it will benefit your loved ones and the rest of the people around you. So, we also have High Priestess at pakinggan mo lang lagi ang inyong intuition. Sundan mo lang kung ano yung bulong ng iyong intuition because divinely guided kayo. Okay? Lagi kayong papadalhan ng universe, ng guidance na papalinawin yung inyong isipan. You will be sent enlightenment para na magawa ninyo kung ano yung tama, kung ano ang dapat, at kung ano yung best para sa iyo at sa mga tao sa paligid ninyo. Okay? This is also a reminder para sa inyo na gamitin nyo na yung wisdom ninyo, gamitin nyo na yung mga life lessons na pick up ninyo sa mga life experiences ninyo in the past. I-apply nyo na yan sa ngayon, para kumbaga magamit nyo na ang mga natutunan ninyo in the past. Okay? And always remember to be patient as well. Okay? Always remember na minsan kailangan nating magantay. Minsan kailangan nating matutong magpasensya.
Kasi hindi lahat ng gugustuhin natin mangyari ay mangyayari. 'Di ba? Po pwedeng hindi agad-agad mangyayari yan or hindi talaga mangyayari yan. 'Di ba? May mga ganon, depende sa ating sitwasyon. Kaya kailangan na matuto tayong magpasensya at magantay. Alright? So, we have dear, gentleness, and diplomacy. Most of you, siguro dito Aries, kailangan na, alam mo yun, maging kalmado. Okay? Maging kalmado. At yun nga, kailangan magpasensya talaga. Kailangan magantay. Okay? Apply your gentleness, no? Into this situation, kung ano man itong papasukin ninyo. Pwede rin, no, na siguro meron kayong mga situation sa pamilya or situation sa trabaho wherein kailangan mo ng diplomasya. 'Di ba? Hindi po pwedeng magmamadali, hindi po pwedeng maging rude, hindi kailangang maging puwersahan, ang pagpapasunod sa mga tao or yung pagko-convince sa mga tao, yung ganon. So, be gentle. Okay? Be gentle at alalahanin natin na hindi natin din kontrolado, lahat ng sitwasyon and even the lives of other people, 'di ba? Hindi natin po pwedeng kontrolin, ang ibang tao kasi they have their own free will. Kailangan nating irespeto 'yon. So, what else? We have communication. Ang importante, malinaw, ang pakikipag-communicate, malinaw ang pakikipag-usap, at kung ano ang laman ng isip at ng puso ninyo, yun ang i-express ninyo, ilabas ninyo, para din sa gayon magkakaintindihan ng maayos, Hindi po pwede yung read between the lines kasi sometimes it doesn't work, 'di ba? Hindi po pwedeng manghuhula tayo sa kung ano ang po pwedeng mararamdaman or magiging reaksyon ng ibang tao, 'di ba? Mas magandang open ang communication lines, pag-usapan, ang mga bagay-bagay. Okay? So, what else? We have, wow, wala pa sa atin, doon ako kumuha, 'di ba? So, anyways, nandito na siya. So, we have health. Ayan. So, pwede, na ang iba sa inyo rito needs, 'di ba, to give more attention on your health. Bigyan ninyo ng oras, Bigyan ninyo ng panahon ang sarili ninyo para mapangalagaan ang inyong kalusugan. Okay? Baka sa dami kasi ng pwedeng inaasikaso din ninyo, marami kayong ginagawa, maraming trabaho, responsibilities, obligasyon, baka nakakalimutan nyo na yung pag-aalaga sa inyong sarili, pag-aalaga sa inyong katawan, sa inyong mental health, 'di ba? Kaya this could be a reminder para sa inyo, na lahat ng bagay sa buhay kailangan nabibigyan natin ng oras, panahon at atensyon. Hindi po pwedeng maniniglect natin ang isang area because so this could be a reminder na it's about time na, 'di ba? Para bigyan mo din ng panahon yung sarili mo. Alright? Always prioritize. Mas maganda kung, alam mo yun, yung laging nasa number one priority natin ang kalusugan natin para lagi tayong on top of our health. And when you are on top of your health, you will be on top of your game. Diba? So, magiging masigla ka lagi, magiging determinado ka lagi, 'di ba? Na tapusin ang mga bagay na pinagkakaabalahan ninyo, yung ganun, no? So, tingnan natin kung ano pa ang mga messages for you. We have music. And so, siguro, ang iba sa inyo din, Aries, mahilig kayo sa music, mahilig kayo magtugtog, magsulat ng kanta, mga ganyan. At, or, nagsa-sun trip lang kayo, mahilig kayo makinig, pwedeng ganon. Or pwedeng kumakanta din kayo. But, siguro, for the longest time, baka nagkaroon kayo ng disconnection with that, hilig ninyo. Kaya ngayon, this could be a reminder para sa'yo, na once again, get the music back
into your life, 'di ba? Kasi maaaring ito din yung nagpapasaya sa iyo talaga. Ito yung nag-i-inspire sa inyo, yung gano'n, no? At siguro lang na busy talaga kayo, no? Kaya pati yung hilig ninyo sa musika parang naisantabi. Okay? So, we also have compassion. Pupwede na ang iba sa inyo rito is needing some kind of compassion. Baka kayo ngayon na nangangailangan nito, you know? Or baka once again, ano, baka kayo yung magpapakita then ng inyong compassion towards other people. So, that is also possible. So, what else? We have 85, follow your dreams. Magandang paalala, no, na sundin ninyo kung ano yung pangarap ninyo. Gawin ninyo, seize every opportunity na meron dyan para matupad ninyo ang inyong mga pangarap, no? At always remember na it doesn't come with age. 'Di ba? Kahit anong edad natin, pwede nating simulang tuparin ang ating mga pangarap. You know, kahit anong estado natin sa buhay, mapagsisikapan natin when there's a will. 'Di ba? May kasabihan na if there's a will, there's a way. Kaya kung gugustuhin ninyo na talagang matupad ang inyong mga pangarap, kahit nasaan man kayo, 'di ba? Ano man ang katayuan ninyo sa buhay, magagawa ninyo ng paraan. Okay? So good luck sa iyo. Thank you for watching. Love and light. Namaste.